pananampalataya ng taga-Galacia. Ang Bible po ay sinulat mainly for the believers. Dahil ang nag-i-enjoy lang talaga sa salita ng Diyos ay believers. Dahil ang may pakialam lang sa Diyos ay believers. Totoo po. Boring po ang Biblia kapag hindi ka tunay pang believers. Yung iba, nagbabasa ng Bible just for the sake of argument, debate, but not necessarily mean na nakakadama sila ng uhaw at gutom sa Diyos. Just for the sake of pride, not because they long for God. Okay, tayo po ay magbasa, Galatia chapter 5 verse 22. Ulitin natin ito, basa. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Manalangin po tayo, Panginoon Diyos na banal. Samahan niyo kami at pagpalain ng iyong mga salita. Dahil ito yung tunay naming aliw, ito yung tunay naming katatagan, ito ang tunay naming karunungan. Ito ang tunay naming kabanalan, kalakasan, upang kami ay huwag lumayo sa iyo, huwag mang lupaypay sa iyo, upang kami ay lalo pa na sumandig sa iyo. Pagpalaan niyo kami at patawarin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. The Holy Spirit's fruit. Kaya napakahalaga po na ang individual na may banal na espiritu ang bumuo sa isang totoong samahan. Kapag ang isang relihiyon ay hindi naniniwala sa banal na espiritu o kaya ay may maling paniniwala sa banal na espiritu, tiyak ito'y kulto. Ang pag-ibig po na napakahalaga sa buhay ng tao ay hindi ho yan dumadaloy sa kapwa-tao. Yan po'y galing sa banal na espiritu. Kaya ang pag-ibig meron ng tao ay panglaman lang, pangpera lang, pero hindi kaugnay ang Diyos. Kaya dumurumi ang pera, dumurumi ang relationship, sapagkat ang pag-ibig ay hindi nag-uugat sa malinis na Diyos. Ang malinis na pag-ibig, Diyos ang pinagbubuhatan. Diyos ang source. Kasi fruit of the Spirit. Kaya maraming tao po ay iba ang kinahuhumalingan kasi walang source na pagkahumaling sa Diyos. Katuwaan, ang tunay hong katuwaan yan po'y bigay ng Diyos. Yan ay bunga ng Diyos. Hindi yan bunga ng maraming pera. Hindi yan bunga ng maraming kaibigan. Hindi yan bunga ng pagiging bantog. Hindi yan bunga ng maraming anong kinakamkam sa mundo. Ang kagalakan ay lalong wala sa alak. Walang lalo sa bisyo at kung anumang merong kalikamor sa mundong ito. Ang hiliwanag po, fruit of the Spirit. Ibig sabihin, kung walang Holy Spirit sa buhay mo, wala kang tunay na pag-ibig. Kung wala kang Holy Spirit sa buhay mo, wala kang tunay na kagalakan. Lahat ng kagalakan sa mundo'y panglabas lang. Pero ang tunay na kagalakan, Diyos ang source. Kapayapaan. Ngayon sa mundong ito, gulong-gulo. Pati mga Kristyano, naguguluhan na rin yata. Pinaikita lang sa atin ng Diyos na nangyayari sa mundong ito, hindi talaga tayo taga rito. Tama ba? Ano pa? Pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Lahat ng mga mahuhusay na katangiang ito, na taglay ng Diyos, na dumadaloy at dadaloy sa buhay ng tao, kung ang taong yan ay may banal na espiritu.
At kapag ang tao'y wala nito at may maling paniniwala nga sa Holy Spirit, huwag kang umasa ng pagiging dalisay ng taong yon. Okay. Nais ko rin silipin ang Matthew chapter 7 verse 18 and 19 sa pag-aaral. Ang sabi nito, hindi maaari, matigas yung salita, hindi maaari. Sa English na yon, cannot. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. At ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Lahat ng tao hindi kaya magbunga ng mabuti. Dahil ang tao ay masama sa pagiging makasalanan. Kaya the only source of what is good ay ang Diyos lamang. Kaya be sure you have the Holy Spirit sa iyong buhay. Amen? Kung wala niyan, malungkot ang buhay. Hindi kabiyak sa buhay ang gumagarantiya ng kagalakan. Pag dumating na ang away, pag dumating na ang samaan ng loob, na hindi marunong magtangan ng kamalian ng isa't isa, kayo nang iimik na hindi nga ang buhay may asawa ang kagalakan. Diyos ang kagalakan. Tama ba? At kapag ikaw ay nasa Diyos, sasaya ang pamilya. Kaya masayang pamilya, nakaugnay muna sa Diyos. At sumusunod sa Diyos. Ngayon, ating kinuha, the Holy Spirit's fruit, napaliwanag natin ba't hindi fruits? Ay dahil hindi pwede na ang Kristiyano ay mamili ng gusto niyang karakter. Binigyan ko sa inyo ng halimbawa, sapat na sa kayo nasimba, pero yung pagkakain ng kaluluwa, pagbibigay nyo na yan, hindi ka pwedeng maniwala. Hindi pwede kang mamili. Dahil ang bunga ng Holy Spirit, sama-sama talaga yan. Parang sa kasalanan, hindi ka pwedeng magsisi lang sa isang kasalanan. Pero sa iba, ay masaya ka. Hindi. Lahat ng kasalanan dapat malungkot sa iyo. Tama ba? Ngayon, the Holy Spirit's fruit. Una, yung pag-ibig, yung katuwaan, yung kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob. Sapagat lahat ng tao, hanggat walang Holy Spirit, panglabas lang yan. Yan ay kasamahan ng talebearer. Double tongue. Kabutihan, pagtatapat, kaamuan. Nako, ang tao ay leon at tigre. Pagpipigil, laban sa mga gayong bagay walang kautusan. Ang bunga ng Espiritu ay hindi sa magitan ng laman. It is not by the ability of flesh. Hindi mo kayang mag-create ng kabanalan ng pag-ibig. Hindi mo kayang magpaultaw, maging bukal ng kabanalan, ng kapayapaan, yung pagiging genuine, yung pagiging sincere, yung pagiging totoo. Hindi mo kaya. It is not by the strength of the flesh. It is not by the power of the flesh. It is not even by the skills of the flesh. It is the fruit of the Spirit. Are you with me? Ang laman, sunod-sunuron lamang kung ano yung nasa loob. Kaya meron tinatawag na psychology, body language. Body language. Di ka? Sinong umabot ng kantang ngayon? Sinura, kita ko ang nangiti eh. Kahit nakamask. Ibig sabihin, sa psychology, ang pagsulat mo, nasa-psycho ka. Halata mo daw ang matipid sa pagsusulat pa lang. Katindi ng mga yun, ano? Halata mo daw ang galit, itsura pa lang. Halata mo daw ang in love, itsura pa lang.
Halata mo yung brusko, tayo pa lang. Halata mo yung insecure, tayo pa lang. Kasi yung galaw ng katawan, nagsasalita kung ano yung nasa loob. Ngayon, kapag ang tao ay nagkukunwaring maka-Diyos, kapag ang tao ay walang Holy Spirit, kunwaring maka-Diyos lang yan. Kasi it is impossible to be performed consistently by the power of the flesh. So nabasa po natin yung Galatia chapter 5 verse 19 hanggang 21, kabaligtaran po yung yung kakayahan meron ang laman. Di ba? Kabaligtaran po ang fruit of the Spirit and then fruit of the flesh. Ano ang fruit of the flesh? At hayag ang gawa ng laman sa mga katuwid ay ang mga ito pakikapid. Yan ang nature, evil nature of the flesh in sin. Karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, etc. Kaya hindi po flesh ang mag-create ng magandang bunga na ang pinagbubuhatan lang ay ang banal na Espiritu. So, apart from having the Holy Spirit, panglabas lang ang tao. Maliwanag ko ba? Kaya pray for God. Pray to God. Repent of your sin and believe Christ in order for us na kahabagan ng Diyos at tirahan tayo ng Holy Spirit. Okay, number 2, ating nire-review ko lang po yung ating unang puntos. Hanggang saan ba tayo nakabot ng isa pa lang, number 2 na tayo. The Holy Spirit is not only, it is not by the flesh, but also it is not by the will of man. It is not by the will of man. Pag sinabing will of man, hindi ito determinasyon mo. Hindi ito kagustuhan mo. Gusto kong umibig. Gusto kong maging banal. Gusto kong garnig. Gusto kong tumino, etc. Gusto mo lang yan, pero hindi mo kayang pangatawanan. Kasi ito ay fruit of the Spirit, not fruit of the will of men. Merong clip si MacArthur na pinost ni Brother Henry. Maganda kung kayo ay naunood nun. Ang tao ay may kalooban. May kapasyahan, pero walang kalayaan. Ang tao ay malayang gumagalaw sa kanyang kulungan, pero hindi sa labas na kung saan siya nakakulong. Ang kalayaan lang ng tao ay gumalaw doon sa kanyang kulungan. Ano ba ang tao ay kulong ng masamang likas ng kasalanan? Ang nagagawang malaya ng tao ay kung ano yung gusto ng kanyang likas ng kasalanan. Hindi siya kayang mabuhay labas sa kulungan ng masamang kalikasan ng kasalanan. Kaya yung gustuhin mong Diyos, magpakabanal ka, yan po'y pangarap lang sa buhay ng tao hanggat hindi pa'y pinapanganak na muli. Naintindihan niyo ba yan? We have will but not free. Tayo'y gumagalaw lamang sa kulungan ng evil nature of sin, except the Holy Spirit enable us by His grace. Tingnan niyo po ang John chapter 3:19. 3:19. Muli natin sulyapan ang mga talataang ito.
At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao. Take note ha, mas inibig pa ng mga tao ang kadiliman. Inibig. Hindi ito basta nabubuhay lang. Hindi ito basta lang gumagalaw sa pagiging makasalanan. They have pleasure in darkness. Kaya yung tao hanggat hindi binabago ng banal na espiritu, ang disposition, ang kaluluwa, hanggat yung pusong batong yan hindi ginagawang laman, pangarap lang sa iyo ang magbago. Naintindihan niyo ba yun? Kaya ang pag-asa natin sa pangaral ng salita ng Diyos ay ang banal na espiritu. At naparito ang ilaw sa libutan at inibig pa. Take note the word, ang bigat ng salita. Hindi nila minahal ang ilaw. Sino ba yung ilaw? Si Kristo yan, John 8:12. Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng buhay, ng liwanag ng kabuhayan. Si Kristo ang tinutukoy na ilaw. Pero sabi, at ito ang katulan na naparito na si Kristo sa sanglibutan. Nagkatawang tao ni si Kristo, di nga, kaya nga may Pasko eh. Kaya nga may Simana Santa eh. Alam ng mundo yung realidad na mayroong Diyos na nagkatawang tao. Pero in spite the fact that Christ took the form of the flesh, hindi interesado ang tao. Bakit? Mas interesado sila sa kadiliman. Kaya yung magbago, mga minamahal, it is not by the flesh, nor even by the will of men. Why? Ang gusto ay yung kalooban ng taong magpasya ay naka-incline, not to the light, but to the darkness. Ang tao ay hindi mahilig sa Diyos. Ang tao ay mahilig sa kasalanan. That is the very nature of human heart in sin. Ang tao po ay hindi atat sa Diyos. Ang tao ay adik sa gusto ng laman. And no one can change the very disposition of man except the Lord. Except by the Holy Spirit. At inibig pa ng mga taong kadiliman kay sa ilaw. Bakit? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ang simple lang na ikaw ay masama, ayaw mo lang, ayaw mo sa mabuti. Madaling i-define na ikaw ay masamang tao. Hindi dahil ikaw sumaksak ng iyong kapwa, hindi dahil ikaw ay magnanakaw, hindi dahil ikaw nanggahasa. Ito lang ang simpleng pakahulugan na ikaw ay masamang tao. Kasi ayaw mo sa mabuti. At ang Diyos ang mabuti. Walang mabuti kundi Diyos. Huwag mong sabihin, Pastor, hindi naman ako katulad ng ibang tao na nang-aaragabyado ng kapwa. Hanggat ayaw mo sa Diyos, isa kang masamang tao. Alam mo kaya ang tao, ang gaan-gaan ang tingin sa kasalanan, walang pagsisisi. Kasi ang tingin niya, ayos siya, hindi ka maayos hanggat ayaw mo sa Diyos. There's only one good, and that is God. Without having genuine desire for God, who is good, you are not good. Are you with me? Kaya ang akala simple lang. Ako naman hindi totoong masama. Hindi ka nga bubuti kung hiwalay ka sa mabuti. Are you with me? Jeremiah 17 verse 9. Tingnan po natin. It is not by the will of men. Why? Kasi ang kalooban ng tayo naka-incline sa darkness, not to the light.
Ang puso. Tingnan nyo ha. Tinutok mo ng Diyos ang puso. Hindi ng saging, hindi ng niyog. Puso ng tao yan. Ang Diyos ang nagsasalita, hindi ako. Ang Diyos ang tumitingin, hindi ikaw. Bias kang tumingin eh. Ang nagsasabi ng totoo ay Diyos, hindi tayo. Bakit siya ay marunong sa lahat? Anong kanyang pagbubulgar? Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. Kung bakit na nakakakita ka ng madayang takal, ng madayang salita, ng madayang buhay, kasi may madayang puso. Idiniin pa, at totoong masama. Hindi medyo masama. Are you with me? Hindi medyo masama. Totoong masama. Kaya mga kapatid, yung bumuti, yung fruit of the Spirit, hindi yan by the will of men. Kaya, kahit ang tao ikulong mo sa kumbento, kahit pa ikaw dito isang taong makulong sa loob ng simbahang ito, hindi ka bubuti hanggat hiwalay ka sa mabuti. Ang Diyos ang mabuti. Tama? So if I were you, beg for God's mercy. Repent of your sins and believe Christ. Dahil ang na kay Kristo ay bagong nilalang. Amen? Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat. Humigit pa pala yan kay Satanas. Ay sabi, higit kaysa lahat eh. Di mas madaya ang tao kaysa kay Satanas. At totoong masama, sino makakaalam? Tingnan natin po ang verse 10. Isama natin ang verse 10. Ba? Maulan? Kasi may tanong eh. Sino nakakaalam? Sinagot po yan ang verse 10. Are you with me? Kasi ang tao, bias nga pong sumilip eh. Sino makakaalam? Lagi ang iyong titingnan niyo, kung naman hindi mapalamura, kung naman hindi nakakalimot sa Diyos, tagal mo hindi nagbabasa ng Bible. Sino nakakaalam? Sinagot po yan ang verse 10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Siya ang eksaktong nakakaalam kung gaano kang kasama sa pagiging makasalanan. Amen? Aking tinatarok ang mga puso. Walang anggulo, walang bahagi ng ating puso na tago sa Diyos. Kaya pag siya nagsalata na ikaw ay masama, wala kang may tututol dyan. Tama ba? Kaya sasabihin, ako'y puspos ng pag-ibig, ako'y puspos ng kawaan, ng kapayapaan, ng kagalakan. Pwede yan kung may Holy Spirit ka. Pero yung will mo, papasahin mo maganyan. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. Okay. Kung ikaw ngayon ay hatulan ng Diyos, anong inaasahan mong ibibigay sa iyo ng Diyos? Kung tayong lahat ay biglang haharap sa hukuman ng Panginoon, base sa nakikita niya sa ating puso, are you worthy of heaven? Are you worthy of heaven? Without Christ, we are not worthy. Are you with me? Sabi nga ng isang mga ngaralabasa ko
Ano kaya't kita ng tao ang iniisip mo? Nakakahiya. Di ba? Ano kaya't kita ng tao ang iniisip mo? Nakakahiya. Mas matindi ang isip ng Diyos 10,000 times better, higher, greater sa isip ng tao. Nahihiya ka sa pwedeng kung halimbawa alam ng tao ang isip mo. Kailan tayo nahiya na alam ng Diyos ang isip natin? Tama ba? Kaya, fruit of the Spirit, it is not by the flesh, it is not by the will of men. Tingnan pa natin ang Marcos 7:21 hanggang 23. Tingnan niyo po yung loob ng tao na kung saan ito yung nagpapagalaw at nagpupus para ang tao ay magpasya, magdesisyon. Ano yung nasa loob ng tao? Sapagkat mula sa loob, ano ba yung loob na yan? Hindi yan atay, hindi yan balon-balunen, hindi yan pali, hindi yan bituka, hindi yan abdo. Yan ay puso ng mga tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masamang pag-iisip. Therefore, maging yung pag-iisip ay nakasalalay sa puso. Ang dumadaan sa isip, ang pumapasok sa isip ay laman ng puso. Ano ang laman ng puso? Ano yung nakikita ng Diyos na kahit anong gawin mo hindi mo maitatago? Ano yung eksaktong kitang-kita ng Diyos sa laman ng puso ng tao? Fruit of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering. Hindi po yun ang nakikita ng Diyos. Tingnan niyo po ang nakikita ng Diyos sa puso ng tao. Are you listening? Are you with me? Ang mga pakikiapit. Ang mga pagnanakaw. Ang mga pagpatay sa kapwa-tao. Ang mga pangangalunya. Ang mga kasakiman. Ang mundong ito'y punong-puno ng kasakiman. Payaman ng payaman. Ang maraming tao, abang iba'y namamatay. Pagdaraya, ano ang nakikita ng Diyos sa puso ng tao? Kasakiman. Yung iba'y galit na galit sa ibang sakim, bakit? Nadaig ka lang. Pero kung ikaw naman naandoy, gayon din man eh. Hanggat ang tayo wala kay Kristo, hanggat ang tayo walang Holy Spirit, pari-pariho lang namang sakim. Naangal ka lang kasi nalamangan ka. Not necessarily ikaw ay concerned sa tao, concerned for what is right. Not necessarily mean you are godly. Masama ang loob mo dahil naunahan ka, nasapawan ka, naapi ka. Not necessarily mean you are concerned sa nagaganap sa mundong ito. Baka kung ikaw ang nagkakamal ng pera, kahit kang mamatay din ang tao, wala kang pakialam. Tama ba? Ang tao'y umaangal dahil nayayapakan, pero yung Diyos hindi naman mahal. At nangyayari yan, minsan kahit sa buhay ng mga nagsasabi ligtas. Naanghal sa mundo, hindi dahil talamak ang kasalanan sa libutan, kundi nahihirapan ng buhay. Hindi yung ideyang napipigilan siya sa paglilingkod sa Diyos. Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama. Hindi yan duling, hindi yan bulag.
masamang tumingin, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob. Sa loob. Nagsisipang galing. Yung puso, yung isip, na kung saan yan ang nagpupus para magpasya ang tao, ay fountain of what is evil. Kaya fruit of the Spirit is not by the flesh, not by the will of man. Tinapan natin. John 1 verse 12 and 13. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, purihin ang Diyos. Kung isa ka sa tumanggap, dinipay ng pagtanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Napakapalad mo kung naikinig ka ng salita ng Diyos, nasasaktan ka, napapahiya ka, pero bumababa ka at sumusuko ka kay Kristo. Pero saan galing yung ganong kalooban? Verse 13. Na mga pinanganak hindi sa dugo, isa kalooban ng laman, not by the flesh, not even by the will of man. Why? Hindi sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos. Kundi ng Diyos. Yun palang kakayahang manampalataya, bigay pa rin ng Diyos. Why? Kasi fruit of the Spirit, not fruit of the will of man. Amen. Kaya kung ikaw ay nasa simbahan, hindi ka tunay, hindi ka talaga tatagal. Kasi ang pagiging tunay, bigay ng Diyos. Are you with me? Oh. Pero kung tunay ka, kahit nang hina ka, babalik ka pa rin. Bakit? Ikaw naman na yan eh. Kumbaga sa cellphone naman eh, nahulog lang sa kanal. Pero cellphone ka pa rin. Tama ba? Then number 3. The Holy Spirit's fruit, it is not by the flesh, it is not by the will of man. Number 3, it is not by the law. It is not by the law. Basahin po natin ang verse 22 and 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Bunga ng Espiritu, at tatandaan ninyo, bunga ng Espiritu. Hindi bunga ng laman. Hindi bunga ng iyong pasya. At hindi rito bunga ng kautusan. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So, ang bunga ng Espiritu ay hindi bunga ng pagtupad sa 10 utos. Nakalungkot yung ibang mga relihiyon na totoong tayo pinag-iiging. Kung hindi kayo kasusunod 10 utos, di ka maliligtas. Ang bunga ng Espiritu hindi dahil lang 10 utos. Ang sabi yun, liwanag ang bunga ng Espiritu ay wala. Ano yan? Sabi doon? Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kaya hindi tayo tumutupad sa 10 utos para maligtas. Tinupad na yan ng ating tagapagligtas. Kaya hindi tayo nasamba ng Sabado. Linggo ang ating samba. Tama ba? Sa Israel lang bawal kumain ng baboy. Bawal sa kanilang baboy, sila naman may paalaga. Tama ba? Eh kung extreme ka, kung ayaw mo ng baboy, di wag ka rin maging cause parang iba'y magbaboy. Tatandaan niyo mga kapatid, ang 10 utos ay ibinigay
para makilala natin kung ano yung mali. At pag nakita natin yung ating mali, makita natin tayo bagsak sa standard ng Diyos. Pero salamat, nag-provide ang Diyos na kayang tumupad ng kautusan. At tinupad niya yan para sa sasampalataya sa Kanya. Kaya hindi na tayo hahatulan ng kautusan sa sino mang nakipagkaisa kay Kristo. Nanindihan niyo ba yan? Wala na tayo sa Old Testament. Tayo sa New Testament. Hindi na tayo sa klaw ng 10 utos. Tingnan niyo po ang Roma chapter 7 verses 1 hanggang 4. Probinsyano. O hindi ba ninyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay nag-ahari samantalang siya'y nabubuhay. Anong halimbawa? Sapagkat ang babae na may asawa ay tinali ng kautusan sa asawa samantalang ito'y nabubuhay. Datapat kung ang asawa ay namatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. Stop muna. Stop muna. Okay. Bawal ako mag-asawa hanggat buhay pa ang aking asawa. Dahil ako'y tali ng aking asawa. Vice versa, gayon din. Nanindihan niyo ba yun? So, sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito'y nabubuhay. Habang buhay, kami lamang. Ang lahat ng tao na sa ilalim ng kautusan habang buhay, na sa ilalim ng kautusan. Okay, verse 3. Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya ba ikisama sa ibang lalaki, siya tatawagin mga niya. Tama? Datapot kung mamatay ang asawa, kaya panalangin niyo po. Kung kayo talagang gusto nang mag-asawa sa iba, edi ipag-ayuno mo. Ano? Datapot kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan. Ano pa siya hindi na mangangalo niya? Bagas man siya magkasama sa ibang lalaki. Tawa. Pero hanggat buhay pa, don't. Huwag kang kukuha ng iba. Ipanalangin mo na lang. 2 panalangin. Mabago o mabugok. O mabagok. Number 4. Ganyan din naman. Ang halimbawa ay mag-asawa. Mga kapatid ko, kayo nangamatay rin sa kautusan. Ibig sabihin, hindi talaga nakakatulong para may produce ang fruit of the Spirit. Bakit? Kung hindi nakakatulong, bakit pa tayo papatayin sa ilalim ng kautusan? Ngayon nangamatay, gayon din naman mga kapatid, kayo'y nangamatay rin sa kautusan. Kaya huwag mo na akong utusan ng Sabat. Patay na ako dyan. Tama ba? Huwag mo na akong utusang huwag kumain ng puset. Kasi sa Bible, bawal ang pagkain, may kaliskis. Ikaw kaliskis, hindi kumakain. Yeah? Ngayon, nangamatay rin sa kautusan sa pamagitan ng katawan ni Kristo. Tapos na tayo sa ilalim ng kautusan. Dinala na ni Kristo ang kautusan at ang sumpa nito. Kaya hindi na tayo mananagot sa Diyos sa pagiging masuwayin dahil yung pagsunod ni Kristo para atin. Sa mga kapatid, bagay ay doon sa, upang kayo makisama sa iba. Okay? Ayoko na sa iyo, kautusan. Gusto ko na. Kanina, sa mga bagay doon sa nabuhay na magkuli. Upang tayo magsipagbunga sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi ka tayo mag-asawa, ang tendency ay magkakanak. Tama ba? Ngayon, kay kinakipag-asawa, kay Kristo na bagong mag-uli, abay magkaanak ka rin. Tama ba? So, hindi ito by kautusan. Hindi mo nga kaya sa magitan ng laman, hindi mo rin kaya sa magitan ng kalooban, lalong hindi kaya sa kautusan. Yung hindi mo kaya, kinaya ni Kristo. So,
ang katwiran ng kautusan na sakdal ay napunan, na satisfied sa atin dahil lang kay Kristong pagsunod para sa atin. At siya na may pinatay dahil dinala niya ang ating kasalanan. Diyan muna. Diyan muna po. Para naman ako walang isiping mensahe sa linggo ulit. Okay ba? Kaya atin uli kayo magandang katapusan nito. Itutuloy. Sana nakita ho natin na yung fruit of the Spirit, hindi ito kayang i-manufactured ng sino man. Ito is solely, purely, galing, and true, and by the Holy Spirit. Tayo po manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit, salamat po sa mga salita mo. Naming nabulay, napag-aralan, sana po iti sa kapangyarihan na po ng Banal na Espiritu, ay nanuot, magkulay sa bawat nakinig. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.